May mga taong ginigipit at inaabuso ng kapwa dahil sa kanilang atraso at utang na loob. Subalit hindi iyon dahilan upang habang buhay na magpakaalipin at maging sunod-sunuran sa mga mali at masasamang ipinag-uutos ng iba para lamang makabayad sa mga atraso. Lahat ng bagay ay may hangganan at lahat ay may kapalit na parusa. Magandang araw sa iyo, Boss Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si Marlon at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking sariling karanasan noong dumalo ako sa sayawan sa liblib na baryo kasama ang katrabaho kong si Jojo. Tandang-tanda ko pa noong taong 1990. Naisipan ko na magbakasyon at magpahinga sa liblib na baryo ni Tia Loleng. Siya ang nagpalaki at nagpaaral sa akin sa elementarya matapos na maulila ako sa aking namayapang mga magulang. Siya na mismo ang tumayong pamilya ko, kaya naman kahit nagkaroon na siya ng sariling pamilya ay malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya. Lumipas ang mga araw at nagpa siya muna akong mag-leave sa trabaho doon sa Maynila. Kinukulit pa ako ng katrabaho kong si Jojo dahil gusto niyang makapagbakasyon din sa malayong lugar. Nag-leave din siya sa trabaho para naman makapagpahinga, kaso ayaw niyang umuwi sa kanilang bahay dahil siguradong mapapagalitan siya ng mga magulang niya. Gusto ng mga ito ay magtrabaho siya at makaipon ng malaking sahod. Palagi na lamang pera ang nasa isip nila at hindi man lang siya kinakamusta at pinagmamalasakitan. Balak ko sanang magsulong umalis at hindi isama sa Iloilo si Jojo, sapagkat hindi ako magtatagal sa pagbabakasyon ko sa bahay ng aking tiyahin. Kaso naawa ako sa katrabaho ko, kaya isinama ko na rin siya sa pag-alis ko. Napakalayo ng aming biyahe pero hindi ko kinakitaan ng pagkabagot at inis si Jojo. Marahil ay talagang gustong-gusto niyang maglakbay sa malalayong lugar. Kahit mainit ang panahon ay walang nakapigil sa amin para bumiyahe ng matagal. Inabot kami ng gabi noong makarating kami sa Iloilo. May kalayuan sa bayan ang bahay ng aking tiyahin. Kinailangan pa naming sumakay sa tricycle at pagkatapos ay naglakad pa kami ng malayo hanggang sa makarating kami sa bakuran ng isang bahay kubo at natanaw ko si Tia Loleng na nakaabang sa labas ng bahay. Kumakaway-kaway pa ako at ganoon na lamang ang kasiyahan naming dalawa. Lumapit kami ni Jojo kay Tia Loleng at nagmano. Pagkatapos ay pinapasok niya kami sa loob ng bahay. Habang pumapasok kami sa loob, ay ipinakilala ko si Jojo kay Tia Loleng at lubos naman niyang ikinatuwa dahil magalang at mabait ang aking kaibigan. Maliit ang espasyo sa loob, sapat na para sa maliit na pamilya. Inabutan namin kumakain ng hapunan sina Tio Julio, pati ang dalawa niyang anak na Dalagita at Binatilyo. Kaagad kaming bumati ni Jojo kay Tio Julio at pagkatapos ay nagmano. Ipinakilala ko kay Tio Julio si Jojo bilang kaibigan at katrabaho ko. Umangat ang dalawa kong pinsan at kinuha nila kami ng pinggan at baso. Niyaya kami ni Tia Loleng at Tio Julio na sumalo sa kanila sa pagkainan. Mukhang masarap ang hapunan nila, ginataang puso ng saging at pritong isda. Hindi naman mapili sa pagkain si Jojo at sa katunayan pa ay nasarapan pa siya sa pagkakaluto ng mga ulam. Pinuri niya si Tia Loleng sa masarap nitong pagkakaluto ng mga pagkain. Napatako ang usapan namin sa pagbabakasyon ko at masayang-masaya ang pamilya ni Tia Loleng dahil makakapiling nila ako. Matagal-tagal din naman akong hindi nakakauwi, kaya ganoon na lamang ang pagkamis nila sa akin. Nabanggit ko din sa kanila na kung maaari kong isama sa bahay nila si Jojo para naman makapagbakasyon din ng ilang linggo. Medyo nag-alangan pa ako dahil nahihiya ko sa mga kamag-anak ko. Pero nagulat ako nang sumabat sa usapan si Jojo at nangako siya na hindi magiging pabigat at tutulong sa mga gawaing bahay. Wala namang masamang tinapay kina Tia Loleng at Tio Julio
Mas mainam pa nga daw na makakasama ko si Jojo para naman malibang ako at may makainuman si Tio Julio. Bukod pa doon ay may bagong makakasundo ang mga pinsang ko. Nagpasalamat si Jojo sa mag-asawa sa kanilang kabaitang ipinapakita sa amin. Pero binalaan nila kami ni Jojo na mag-iingat dahil napakaraming manlalason at aswang sa Iloilo. Kaya wag na wag kaming basta-basta magtitiwala at sasama sa mga taong hindi pa namin lubos kakilala. Kinilabutan kami ni Jojo at hindi namin sukat akalain na may ganoong uri ng nilalang sa lugar na pinuntahan namin. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinanatag ni Tia Loleng ang kalooban namin sa mga masasayang pagdiriwang ng mga kapistahan sa Iloilo, pati na rin ang masasarap na kakanin at pasalubong. Napakarami namin na pagkwentuhan, subalit hindi nagtagal ay nagpahinga na rin kami dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, nagkayayaan sina Tio Julio at Jojo na mag-inuman. Bumili pa kami sa malayong tindahan ng 3 bilog at mapupulutan. Hindi kami uminom ng marami dahil balak namin ni Jojo na mamasyal sa baryo para naman malaman namin ang mga pagbabago at iba pang magagandang tanawin doon. Kaya noong matapos ang inuman namin, pagkatapos ng tanghali ay lumakad na kami ni Jojo para makapamasyal. Kung saan-saan kaming lugar na padapo hanggang sa masumpungan namin sa daan ang isang lalaki. Nakangiti siya sa akin, subalit hindi ko siya namukhaan. Iniisip ko ang nakaraan ko, ngunit hindi ko talaga siya maalala. Kaya naman hindi niya na ako hinayaang mahirapan. Nagpakilala siya sa akin bilang si Gardon, na kapatid ng dati kong kaklase sa elementarya na si Gilberto. Natuwa ko dahil nakilala pa niya ako sa tagal ng panahon na hindi ko pa pag-uwi sa Iloilo. Inanyayahan niya akong bumisita kay Gilberto sa kanilang bahay upang makapagkwentuhan. Naisip namin ni Jojo na paunlakan si Gardon, subalit sinabihan namin siya na hindi kami magtatagal dahil medyo malayo din ang bahay ng tinutuluyan naming kamag-anak. Sumang-ayon siya sa amin at nag-abang siya ng tricycle na masasakyan naming 3. Isinabay niya kami sa pagsakay sa tricycle at pagkatapos ay bumaba kami sa isang malayo na liblib na lugar. May ilang kilometro ang layo sa aming tinutuluyang bahay. Doon ay nakita ko si Gilberto, pati ang kanyang pamilya. Medyo malaki na rin ang pinagbago ng kanyang itsura. Lumaki ang pangangatawan niya at may katangkaran. Ngumiti siya sa amin at pinatuloy kami sa loob ng isang bahay kung saan matatagpuan ang kanyang pamilya. Ipinakilala ako ni Gilberto sa kanyang pamilya at sinigundahan ko si Gilberto at pinakilala ko sa kanya at sa pamilya niya si Jojo. Nagkakuntuhan at nagkatawanan pa kami ni Gilberto. Marami akong nalaman tungkol sa naging buhay niya pagkatapos ng elementarya. Hindi pala siya nakapagtapos sa pag-aaral. Sumama siya sa mga pinsan niya at nakipagsapalaran sa kung saan saang lugar para makapagtrabaho hanggang sa napadpad siya sa Pangasinan at nakilala niya sa trabaho si Katrina. Simula noon ay nabighani siya sa taglay nitong kagandahan at kagandahang loob. Kaya naman hindi niya na pinakawalan kahit napakarami niya ditong mga karibal. Napadako pa sa usapan namin sa mga katrabaho niya, pati sa mga masungit niyang mga boss, hanggang sa mga lugar na nilipatan niya. Hindi nagtagal ay naisipan niyang mag-imbita sa aming uminom ng alak. Subalit malapit na noong magtakip silim, kaya pinayuhan siya ni Gardon na ipagpaliban na ang pakikipag-inom ng alak dahil sa kinabukasan ang kasal at malayo pa din ang aming lalakbayin. Pumayag naman si Gilberto at sinabihan niya kami ni Jojo na dumalo sa sayawan sa baryo sa kinabukasan. May mga kaibigan pa siya na gusto kaming ipakilala ni Jojo, kaya sigurado niya sa amin na magiging masaya kami. Bagay na hindi talaga namin aatrasan dahil nasasabik din kami sa mga kasiyahan. Minsan lamang kami makapagliwaliw sapagkat abala kami sa trabaho. Naisip din namin ni Jojo na pwede pa kaming makakilala doon ng iba pang mga tao na maaari naming maging mga kaibigan.
Pumayag kaming dalawa at ipinaalam ko kay Gilberto kung saan ako nakatira. Nangako siya sa amin na susunduin kami sa ganap na ika-6 ng hapon. Nagpasalamat siya sa amin at pagkatapos ay nagpaalam. Inihatid kami ni Gardon, sumakay kami sa tricycle at pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa amin ni Jojo. Tinapik niya kami sa balikat bago niya sinabing mag-iingat kami. Medyo kinakabahan ako dahil matagal siyang nakatapik sa balikat namin na para bang may iba pang mabigat na dahilan ang bagay na yon. Tatanungin ko na sana siya subalit nagmamadali na siyang umalis at iniwan na kami ni Jojo. Pagka-uwi namin sa bahay ay kinuwento namin sa mga kamag-anak ko ang pagbisita namin sa bahay ni Gilberto. Natuwa naman ang mag-asawa at ligtas kaming nakauwi at walang nangyari sa aming masama. Bukod doon ay positibo sila dahil may nakita kong iba pang kakilala sa baryo na makakasama namin sa aming bakasyon. Nabanggit ko kay Tia Loling ang tungkol sa sayawan malapit sa bahay ni Gilberto. Pumayag naman siyang dumalo kami ni Jojo para makakilala din kami ng mga magagandang kadalagahan. Subalit hindi mawala sa kanya ang mag-alala dahil maraming dayo ang posibleng magtungo sa lugar na yon. Naghanda na ang mga pinsan ko sa paghahanda ng hapunan. Naghugas na kami ng kamay ni Jojo at dumulog na kami sa pagkainan. Ginisang gulay ang aming ulam at takam na takam si Jojo dahil madalang lamang siyang makatikim ng ganoon. Matapos naming makakain ay talagang galak na galak ako kay Jojo dahil halatang busog na busog siya sa aming hapunan. Wala siyang kaarte-arte at reklamo kahit simple lamang ang mga ulam na pinagsasaluhan namin. Noong bandang maghahating gabi na ay hindi ako makatulog. Maalinsangan ang panahon kaya bumangon ako sa higaan at lumabas sa kwarto. Nagtungo ako sa may hapagkainan at inabutan ko si Tia Loling na umiinom ng tubig. Nakita niya ako at tinanong niya ako kung anong kailangan ko at bakit ako nagising ng ganoong oras. Sinabi ko sa kanya ang totoo at kaagad naman niya akong naintindihan. Inakala ko na magpapaalam na siya at babalik na sa kanyang silid. Subalit nakapagkwentuhan pa kami ng ilang minuto bago siya dumukot sa kanyang bulsa. Isa iyong kwintas na may kakaibang medalyon. Ibinigay sa akin ni Tia Loling ang naturang kwintas at nabanggit niya na minana pa niya sa mga ninuno namin ang kwintas na yon. Alam niya nga pupunta kami ni Jojo sa sayawan at posibleng mamimiligro ang buhay namin sa mga dayo na makikilala namin kaya pinabaunan niya kami ng proteksyon. Paliwanag niya na ang medalyon na kwintas ay tinatawag na Infinito Dioscalis na sinasabing magaling sa lahat ng bagay. Ito rin ay pananggalang at pangdepensa sa lahat ng uri ng kalaban. Nagtataglay ng kabal at kunat at nagbibigay lakas sa katawan. May ibinigay pa si Tia Loling na maliit na sanga ng kalamansi na punong-puno ng tinik na nababalot sa isang pulang tela na nakalagay sa maliit na supot. Ayon sa kanya, mabisang pangontra iyon sa mga aswang. Hindi sila basta-basta makakalapit sa amin kapag may dala akong tinik ng kalamansi. Namangha ako sa taglay na kagalingan ni Tia Loling sa mga agimat laban sa masasamang elemento. Pero nagpapasalamat ako sa kanyang malasakit sa amin ni Jojo. Hindi nagtagal at nagpaalam na din ako sa kanya bago ako bumalik sa kwarto. Inilagay ko sa aking bulsa ang kwintas at itinago ko na muna ang tinik ng kalamansi. Saka ako humiga sa kama at ipinikit ang aking mga mata. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Jojo. Halatang-halatang sabik na sabik ang kaibigan ko sa darating na sayawan sa gabi. Buong maghapon kaming tumulong sa mga gawaing bahay at nakapagpalagayang loob ni Jojo ang aking pinsan. Noong bandang magtatakip silim ay nakaligo na at nakabihis na kami ni Jojo. Handang-handa na kami para sa sayawan. Walang ano-ano ay may narinig akong pamilyar na boses na tumawag sa may bakuran ng bahay. Lumabas kami ni Jojo at inabutan namin si Gilberto na nakatayo doon. Niyaya namin siyang pumasok sa bahay at hustong nakita ko si Tio Julio.
Magalang na bumati sa kanya si Gilberto at ipinagpaalam kami para dumalo sa sayawan. Masaya namang pumayag si Tio Julio at pagkatapos noon ay nagdesisyon na kaming lumabas ng bahay nang biglang lumitaw si Tia Loleng sa may sala at binili na niya kami ni Jojo na huwag magpapalalim ng gabi dahil delikado kung aabutan pa kami ng hating gabi sa sayawan at baka mapagtripan kami. Sumulyap siya kay Gilberto at napakasama ng tingin niya dito. Samantalang ngumiti naman si Gilberto at pinakalma si Tia Loleng at sinabing walang dapat ipag-alala dahil hindi niya kami pababayaan. Hindi siya pinansin ni Tia Loleng at tinanong niya ako kung nadala ko ba daw ang ibinigay niyang pabaon sa akin sa nagdaang gabi. Ipinakita ko sa kanya ang maliit na bayong nadala ko na naging dahilan upang mapangiti siya at pagkatapos nun ay lumabas na kami ng bahay. Noong medyo nakakalayo na kami ng ilang kilometro ay napako ang atensyon ni Gilberto sa dala kong sisidlan. Tinanong niya ako kung ano ang laman nun at sinagot ko naman siya na pabaon iyon ni Tia Loleng para ligtas ako sa saan man ako magpunta. Gusto niyang makita ang laman nun pero nagdahilan ako at sinabing mga gamot at vitamins lahat ng mga bagay na ipinabaon niya. Napatawa si Gilberto at nasabing ginagawa akong bata ng tiyahin ko. Pinayuhan pa niya ako na huwag masyadong sunod ng sunod sa mga tagubili nito dahil matanda na ako at may sarili ng desisyon sa buhay. Kasunod nun ay sinabihan niya kami ni Jojo na siguradong mag-i-enjoy kami sa sayawan dahil may ipapakilala siya sa akin at sa amin na magagandang babae. Inalam pa niya kung may mga nobya kami. Noong tumugon kami na wala kaming nobya ay lumawak ang mga ngiti ni Gilberto at kasabay nun ay sumakay kami sa tricycle patungo sa sayawan. Lubog na ang araw noong makarating kami sa sayawan. Isa iyong malaking bulwagan kung saan may makukulay na patay sinding mga ilaw. Dumadagungdong ang malalakas na awitin dahil sa malaking speaker at napakaraming mga tao. Naisip ko na kahit gaano kaliblib ang baryo ay nagagawa pa rin makapagpasaya at makapagliwaliw sa pamamagitan ng mga simpleng sayawan. Nasalubong namin sa isang tabi si Gardon na nakaupo sa isang lamesa. Nagsosolo siya doon at pagkakita niya sa amin ay kaagad niya kaming pinaupo sa tabi niya. Luminga-linga sa paligid si Gilberto at nakakita siya ng mga nakahaing pagkain. Tinawag niya kami at nagtungo kami sa may unahan para kumuha ng masarap na mga pagkain, saka kami bumalik sa lamesa. Nagkwentuhan kami at nagtawanan bago umangat si Gilberto nang matanaw ang tatlong kadalagahan na nakatayo sa may isang tabi. Pinuntahan niya ang mga dalaga at isinama sa aming lamesa. Pagkakita namin sa mga dalaga ay talagang nahumaling kami sa kanilang mga kagandahan. Ipinakilala sila ni Gilberto na sina Katrina, Sabrina at Isabelita. Masaya kami nakipagkamay sa kanila. Medyo nagtataka lamang ako dahil hindi komportable si Gardon noong dumating ang mga kadalagahan at saglit siyang nagpaalam sa amin dahil may nagustuhan siyang babae na inalok niyang makipagsayaw. Naiwan kami sa lamesa at doon na kami nagumpisang makipagkwentuhan sa mga dalaga. Pinili ko makipagkwentuhan kay Sabrina. Medyo mukha siyang mahinhin at talagang kaakit-akit. Samantalang si Jojo naman ay panay ang pambobola kay Isabelita, kaya naman mukhang nagkakamabutihan silang dalawa. Maya-maya ay niyaya namin silang makipagsayaw sa amin. Hindi naman sila tumanggi at pumunta kami sa may unahan para sumayaw. Medyo kinakabahan ako noong makasayaw ko si Sabrina. Matagal na akong hindi nakakadalo sa mga sayawan. Nasa sekundarya pa ako noong huling makipagsayaw ako sa babae. Kinontrol ko ang hiya ko at nakipagkwentuhan ako kay Sabrina. Tuwang-tuwa ko dahil masaya siyang kausap. Naisip ko pa na bisitahin siya sa kanyang tahanan upang mas lalo ko pa siyang makilala. Pakiramdam ko ay unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Kaya naman hanggat nagbabakasyon ako ay susulitin ko ang mga araw na posible ko siyang makasama.
Sa matagal naming pagsasayaw ay nakaamoy ako ng kakaiba buhat sa pagitan naming dalawa. Hindi iyon pangkaraniwang amoy at talagang nakakahilo na parabang amoy ng pinagsama-samang malansang isda, bulok na itlog at tubugan ng kalabaw. Napatingin ako sa lupa at naisip ko na baka may naapakan kaming hindi ka nais-nais na bagay, subalit wala naman. Sadyang buhat ang amoy mula kay Sabrina. Hindi ko matagalan dahil malapit na akong masuka, kaya kahit hindi pa tapos ang romantikong awitin ay niyaya ko na siyang bumalik sa upuan. Hustong pagbalik namin sa aming pwesto ay umalis si Gardon at sinundan siya ni Gilberto. Paalam niya sa amin na magtutungo siya sa palikuran dahil tinatawag siya ng kalikasan. Hinayaan namin siyang umalis at nakipagkwentuhan pa kami ni Jojo sa tatlong dalaga dahil medyo magaan na ang pakiramdam namin sa kanila. Lumagpas ang halos ilang minuto ay hindi pa rin bumabalik ang magkapatid, kaya medyo kinutuban na ako ng masama. Nagpaalam ako kay Jojo pati sa mga kadalagahan na pupuntahan sa palikuran ang dalawa. At babalik din naman ako kaagad. Pagkatapos nun ay lumakad na ako sa daan patungo sa palikuran, subalit hindi ako doon dumiretso. Lumabas ako sa isang makipot na daan palabas ng bulwagan. May mangilan-ngilan din na umuuwing mga dalaga at binata. Luminga-linga ako sa paligid at sa isang sulok sa madilim na bahagi kung saan may bakanting lote na may natatakpan ng mga punong kahoy. Doon ay nakita ko sina Gilberto at Gardon na nag-uusap-usap. Lumapit ako sa kanila at nagtago ako sa tabi ng malaking puno ng mangga. Pinakinggan kong mabuti ang kanilang usapan. Napansin ko pa na nagtatalo sila at nagpapataasan ng boses. Maraming mga bagay akong narinig buhat sa kanila hanggang sa dumako sa isang paksa na nagpatindig ng balahibo ko sa buong katawan. Nalaman ko na panganay na kapatid ni na Katrina at Sabrina, si Isabelita. May malaki palang utang si Gilberto kay Isabelita at ang pambayad utang niya dito ay ang pambubugaw ng mga lalaki na ginagawa niyang alay upang kainin ng tatlong magkakapatid. Aswang ang magkakapatid at nayanggaw si Gilberto ni Isabelita. Tutol si Gardon sa balak gawin sa amin ni Gilberto, kaso ay wala siyang ibang mapagpipilian dahil pinagbantaan siya ni Isabelita na kapag tumiwalag siya sa kanilang napag-usapan ay siguradong papatayin ni Isabelita ang kanyang pamilya. Isinakripisyo ni Gilberto ang sarili niya upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Gustong lumaban ni Gardon subalit pinigilan siya ni Gilberto at pinakiusapan na itong umuwi sa kanilang bahay at wag nang makikialam upang hindi mapahamak. Lumuluha si Gilberto at napilitan si Gardon na umalis na lamang at bumalik na sa kanilang bahay. Pagkaalis niya ay dumating naman si Isabelita na medyo naiirita. Inutusan na niya si Gilberto na ihanda na kami ni Jojo dahil nagugutom na silang magkakapatid. Pinahid ni Gilberto ang kanyang mga luha at sumang-ayon siya kay Isabelita. Nakaramdam ako ng pangamba at naisip ko na nasa peligro ang buhay namin ni Jojo, kaya kinakailangan ko siyang balikan at makatakas kaming dalawa sa sayawan. Nagmamadali akong kumaripas ng takbo pabalik sa pwesto namin. May mga nakabangga pa akong mga tao sa daan pero hindi ko na yun pinagpapansin pa. Nang makarating ako sa may lamesa ay inabutan ko na naghahalakhakan sina Sabrina, Katrina at Jojo. Pulang-pula ang mukha ni Jojo sa kakatawa. Noong nakita nila ako na humahangos at takot na takot, ay tinanong nila ako kung anong nangyari sa akin. Hindi ako tumugon bagkus ay sinabihan ko si Jojo na kailangan na naming umalis dahil siguradong mahihirapan kami sa pagsakay sa tricycle. Hindi siya kaagad nakasagot dahil iniisip niya ang kapakanan ng mga dalaga. Hindi namin sila basta pwedeng iwanan sa may lamesa. Nahirapan akong makiusap kay Jojo pero kailangan na namin makaalis bago pa dumating sina Gilberto at Isabelita. Kaso ay huli na ang lahat. Paglingon ko ay nasa likuran na namin sila
at niyaya kami nilang dalawa na lumabas na muna ng bulwagan. Ayoko pa sanang sumama at nagpupumilit akong magpaalam sa kanila na kung pwede na kaming umalis dahil malayo pa ang aming lalakbayin. Subalit nagmatigas si Jojo at sinabing kailangang maihatid muna namin ang mga dalaga sa kanilang bahay bago kami umuwi sa aming bahay. Sa puntong iyon ay hindi ako makasagot sa kanya, pero sumama kami palabas ng bulwagan. Kinuha ko ang dala kong sisidlan at inilabas ko sa bulsa ang kwintas. Pasimple ko itong sinuot at itinago sa dibdib. Lumapit ako kay Jojo at hindi ako umalis sa tabi niya hanggang sa makarating kami sa bakanting lote sa labas ng sayawan. Walang katao-tao sa lugar na iyon at medyo kinakabahan ako sa posibleng mangyari. Huminto sina Gilberto at Isabelita sa paglalakad at tumarap sila sa amin, pati sina Katrina at Sabrina. Unti-unting nagbago ang kanilang mga anyo. Lumago ang balahibo nila sa buong katawan. Sumulak ang mabahong amoy. Nagliyab ang kanilang mga matatalim na mga mata at tumubo ang mahahabang mga pangil at matatalas na kuko. Naging mababangis silang mga aswang sa aming paningin. Sa isang kisap mata ay sumugod sa aming dalawa ang 3 dalaga. Humarang ako kay Jojo at ako mismo ang napuruhan. Pinagkakalmot at pinagkakagat ako ng mga aswang, subalit lumipas ang ilang minuto ay umatras sila sa amin na para bang natakot sa akin. Pinagmasdan kong mabuti ang katawan ko at nakita ko na naglaho ang mga kalmot at kagat sa balat ko. Nag-init ang dibdib ko na para bang may kakaibang enerhiyang bumabalot sa buong katawan ko. Nakita ko rin na nagbagong anyo bilang aswang si Gilberto, subalit hindi siya makalapit sa amin at kita ko sa mga mata niya ang habag at kalituhan. Kaya naman naglakas loob akong makipag-usap sa kanya. Sinabihan ko siya na huwag magpapauto kay Isabelita dahil wala itong magandang maidudulot sa buhay niya, at isa pa ay ipinaglaban niya ang kanyang pamilya laban sa mga banta nito. Nararamdaman ko na nakokonsensya rin si Gilberto sa mga nagawa niyang kasalanan para lang mapagbigyan at mabayaran si Isabelita sa pagkakautang nito, pero hindi niya gusto ang kanyang ginagawa. Binulyawan siya ni Isabelita at inutusang lapitan kami ni Jojo at sapilitang hilahin patungo sa kanilang magkakapatid. Subalit hindi sumunod si Gilberto at nakiusap siya kay Isabelita na tigilan na kami at hayaan na kami makaalis sa lugar na iyon dahil hindi niya makakayang patayin kami ng mga aswang. Kaibigan ako ni Gilberto noong elementarya at pakiramdam ko ay may malasakit siya sa amin ni Jojo. Kaya gusto ko siyang makaligtas at mailigtas sa kamay ni Isabelita. Sa puntong iyon ay hindi nagustuhan ni Isabelita ang sinabi ni Gilberto, kung kaya't umatake silang magkakapatid at binalak itong pagtulungan. Sinigawan ko ang 3 aswang. Inilabas ko mula sa dibdib ko ang kwintas. Kinuha ko at binuksan ang pulang tela sa sisidlan, kung saan inilabas ko ang sanga ng tinik ng kalamansi at pinaghahampas ko sa 3 aswang. Pagkatapos ay pinagtutulak ko silang 3, subalit malalakas pa rin sila, kaya ginamitan ko na sila ng dahas. Lumaban ako gamit ang pisikal na lakas. Ibinigay ko kay Jojo ang tinik ng kalamansi at magkasama kaming lumaban sa 3 aswang. Umilag ako sa mga pag-atake sa akin ni na Isabelita at Sabrina, samantalang pinaghahampas ni Jojo si Katrina gamit ang tinik ng kalamansi. Pinatikim ko ng suntok at sipa ang 2 aswang hanggang sa manghina sila at nasunog naman ang balat ni Katrina dulot ng tinik ng kalamansi na hawak ni Jojo. Umatras sila sa amin noong makaramdam sila na hindi sila mananalo sa lakas naming magkakaibigan. Binantaan ko silang magkakapatid na kung hindi sila titigil ay mapipilitan kaming patayin silang 3 bago pa may dumaang ibang tao sa lugar na yon. Sinabihan ko rin si Isabelita na tigilan na si Gilberto kung ayaw niyang ako mismo ang magdala sa kanya sa hukay. Walang ano-ano ay may naulinagan kaming mga paparating na mga tao sa di kalayuan.
Nakaramdam ng panganib ang magkakapatid at sa puntong yon ay laking gulat namin ni na Jojo nung nagsipagbagong anyo sila bilang tao saka kumaripas ng takbo patungo sa kakahuyan. Noong maglaho sila sa aming mga paningin ay bumalik sa anyo ng pagiging tao si Gilberto. Humingi siya ng tawad sa amin at hindi niya mapigilang maging emosyonal. Ibinalot ko sa pulang tela ang sanga ng tinik ng kalamansi at inilagay ko sa aking sisidlan. Tinapik ko sa balikat si Gilberto at pinayuhan ko siya na huwag nang gumawa ng masama alang-alang sa kanyang pamilya. Tumalima siya sa akin at sinabing hindi siya kumakain ng karne ng tao. Hanggat kaya niya ay kumakain siya ng karne ng hayop dahil malaki ang respeto niya sa mga tao, lalo na sa kanyang pamilya. Matapos namin mag-usap ay naglakad na kami sa may labasan at nakakita kami ng tricycle. Sumakay kami at inihatid ni Jojo si Gilberto sa kanilang bahay sa pangamba na babalikan ito ng magkakapatid na aswang. Habang nasa biyahe ay kinuwento sa amin ni Gilberto ang mga nabiktima niya na ginawa niyang alay para sa magkakapatid. Nahabag kami sa kalagayan niya pero talagang isang malaking kasalanan sa Diyos at sa tao ang ginawa niya. Noong maihatid namin siya ay ganoon na lamang ang pasasalamat niya at niyakap niya kami ng mahigpit habang humahagulgol sa pag-iyak bago pa kami tuluyang magpaalam sa kanya. Pagkahatid ng driver sa aming bahay ay nagbayad kami ng pamasahe. Inabutan kami ni Tia Loling na nasa sala at hinihintay ang aming pagdating. Pagkarinig niya sa aming kwento ay naantig siya sa nangyari kay Gilberto at medyo nabawasan ang inis niya rito. Pero nagpasalamat siya at walang nangyari sa aming masama at hindi kami nahawaan o napatay ng aswang. Nagpasalamat din kami ni Jojo sa pabaon niyang kwintas at tinik ng kalamansi na naging proteksyon at gabay namin. Nagpalipas pa kami ng 3 araw bago kami bumalik sa trabaho ni Jojo. Baon namin ang masasayang alaala sa baryo sa Iloilo. Sa tuwing umuuwi ako ay isinasama ko na si Jojo at binalak namin bumisita kay Gilberto. Maswerte namang inabutan ko siya sa kanilang bahay at meron na siyang sariling pamilya. Ayon sa kwento niya ay lumipat daw ng bahay si Gardon kasama ang mga magulang niya, pero madalas din silang bumibisita sa kanya para makita ang mga anak niya. Masaya kami ni Jojo dahil hindi na siya ginagambala ng magkakapatid na aswang. At matagal na palang umalis sa baryo ang mga ito nung may mga residenteng nakadiskubre ng mga aswang sila. Isa pa sa nalaman namin ni Jojo na nakokontrol na rin ni Gilberto ang pagiging aswang. May ipinapainom na likido sa kanya ang lolo ng asawa niya at iyon ang kumukontra para makapagbagong anyo siya bilang aswang. Medyo mahirap pero nasanay na din siya sa matagal na panahon at nagpapasalamat siya dahil hindi niya nahawaan ng pagiging aswang ang kanyang mga anak. Naging positibo siya sa buhay at naisip niya na magbago para sa kanyang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naging matibay pa rin ang pagkakaibigan namin ni Gilberto. So dito natatapos yung kwento natin. At saka pasensya na kayo, medyo hindi maganda yung dating ng boses ko kasi barado yung ilong ko. Yun lamang po, maraming salamat. Hanggang sa muli.